Si Kristo ba ay tao lamang? Ang paniniwalang hindi maaring magkatawang tao ang Diyos ay taliwas sa malinaw na turo ng banal na kasulatan at sa itinuro ng simbahan sa loob ng 2,000 taon. Ayon sa Juan 1:14 ng pasimula naroon na ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya ito mula sa Ama bilang kaisa-isang anak. Ipinapakita ng mga talatang ito na si Kristo ay hindi isang karaniwang tao lamang kundi ang Diyos na nagkatawang tao upang tayo ay iligtas. Hindi ito nangangahulugan na nawala ang kanyang pagka-Diyos nang siya ay naging tao. Sa halip, pinagsama niya ang dalawang kalikasan, ang pagiging Diyos at pagiging tao, upang may sakatuparan ang plano ng ating kaligtasan. Maraming nag-aakala na ang Diyos ay hindi maaring magkatawang tao dahil iniisip nilang ang pagiging tao ay isang limitasyon. Ngunit ang totoo, ang pagkakatawang tao ay isang pagpapahayag ng kanyang walang hanggang pag-ibig at awa sa sangkatauhan. Sinasabi sa Filipos 2:6-8, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao, at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya, at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Kung si Kristo ay tao lamang, paano natin ipapaliwanag ang kanyang mga gawaing hindi kayang gawin ng isang karaniwang tao? Una, may kapangyarihan siyang magpatawad ng kasalanan. Sa Marcos 2:5-7, sinabi ni Jesus sa isang paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Dahil dito, nagbulong-bulungan ang mga tagapagturo ng kautusan, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan ito sa Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan? Ngunit ipinakita ni Jesus na siya ay may kapangyarihang magpatawad na patunay ng kanyang pagka-Diyos. Pangalawa, nagpakita siya ng kapangyarihan sa kalikasan. Sa Mateo 8:26-27, pinatigil ni Jesus ang malakas na bagyo at dagat, kaya namangha ang mga alagad at nagtanong, anong klaseng tao ito? Maging ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya. Pangatlo, bumangon siya mula sa kamatayan sa kanyang sariling kapangyarihan. Sinabi niya sa Juan 10:7-8, kaya't iniibig ako na Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin itong muli. Ito ang utos na tinanggap ko mula sa aking Ama. Walang sinumang tao ang may kakayahang buhayin ang sarili, maliban kung siya ay Diyos. Ang pagkakatawang tao ng Diyos ay mahalagang bahagi ng ating kaligtasan. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng hadlang sa pagitan ng tao at ng Diyos. Upang maibalik ang ating ugnayan sa Kanya, kailangan natin ng isang tagapamagitan na parehong Diyos at tao. Sinasabi sa unang Timoteo, Kabanata 2:5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kung si Kristo ay tao lamang, hindi magiging sapat ang kanyang sakripisyo upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Ngunit dahil siya ay Diyos, ang kanyang sakripisyo ay may walang hanggang halaga at ganap na tumubos sa atin. Mula sa panahon ng mga apostol, itinuro na ng simbahan na si Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Sa Kolosas, Kabanata 2:9, malinaw na sinasabi, sapagkat si Kristo ay tunay na Diyos at sa Kanya nananahan ang kapuspusan ng pagka-Diyos kahit na siya'y nasa anyong tao. Ang pagkakatawang tao ng Diyos ay hindi isang katang-isip o maling pagkaunawa, kundi isang mahalagang katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano. Si Kristo ang Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin, Mateo 1:23, na nagpakasakit namatay para sa ating kaligtasan. Kaya't ang sinumang nagsasabing si Kristo ay tao lamang ay tinatanggihan ng malinaw na katotohanang ipinahayag ng Diyos mismo sa kanyang salita.